Kung minsan, ang katahimikan pala ay may itinatagong kakaibang kaguluhan na hindi mo akalaing magdadala sa'yo sa isang nakakakilabot na karanasan. Iniwan mo ang trabaho mong tagapagpatupad ng kapayapaan, pero magiging mitya rin pala ng isang labang pasikot-sikot at nagsasangkot ng mga nilalang ng kadiliman, mga aswang. Ganito ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Isang hindi biru-birong karanasang sigurado kong hindi ninyo gugustuhin maranasan. Mapagpalang araw po pala sa inyo, Sir Blair, at sa mga giliw ninyong tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako nga po pala si Dilbert, 50 anyos at isa ng retiradong sundalo. Maaga akong nagretiro dahil mas gusto ko na tahimik ang aking buhay. Dati akong nakaistasyon sa Mindanao at maraming beses nang kumalaban sa mga rebelde at terorista doon. Nagbalik ako sa amin sa Visayas, pero hiwalay na ako sa pamilya. Ngunit yun ay para sa kanilang kaligtasan. Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Sa isang bagong retiro pa lamang, ipinangangamba kong baka may lihim na nagmamanman sa akin o ano pang may masamang balak sa akin, kaaway man o hindi. At ayaw kong madamay ang pamilya ko. Kahit nung bagong sundalo pa lang ako, inilihim ko ang pamilya ko. Mahal na mahal ko sila, kaya sobra ko silang pinoprotektahan. Naiintindihan naman ako ng pamilya ko at suportado naman nila ang ginagawa ko. Nagpasya kong sa isang gubat manirahan at nahanap ko naman yon sa isang baryo na liblib na itago na lang natin sa pangalang Baryo Minunggul. Tahimik ang mga tao sa baryong yon. Palibhasa ay hindi naman ganun karami ang naninirahan. May pagka-misteryoso sila, pero mukhang mababait pa rin kahit papano. Dala ko ang owner type jeep ko. Nilinis ko ang medyo paloob na parte ng gubat para maipasok ko ang sasakyang naglalaman ng mga kailangan ko na magtatagal ng mga ilang buwan. Nagtayo ko ng munti ngunit matibay na kubo. Ang unang gabi ko sa gubat na yon ay naging maayos naman. Ayos. Ito talaga ang gusto ko. Kakaiba ang katahimikan. At ang maririnig lang ay masayang huni ng kalikasan na sobrang nakaka-refresh talaga. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap-sarap. Pero, nang ikalawang gabi, ay medyo naalarma ako nang may narinig akong kakaibang mga kaluskos sa paligid. Nang lihim akong magmanman sa may labas, ay may napansin akong isang gumagala na anino. Mukhang anino yata ng tao yun ha. Teka, tao nga ba? Di lang pala ako nag-iisa rito. Dali-dali akong muling pumasok sa kubo at inilabas ang luma kong rifle at nagsuksok din ng jungle knife sa may bewang ko. Kumuha rin ako ng flashlight. Nasisindihan ko lang kung kailangan. Medyo sanay din naman ako sa dilim. Konting galaw lang ay nakikita ko kagad. Nang muling paglabas ko ay nagulat pa ako nang makita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa may pintuan ng kubo. Tansya ko ay mga nasa edad 12 ito at maganda ang pangangatawan. May hawak itong parang lalagyan ng sorbetes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Sino ka, bata? At anong ginagawa mo sa gubat na ito? Iniangat ng bata ang hawak nitong lalagyan ng sorbetes na may takip. Bahagya pa nitong binuksan para ipakita ang laman. May dala po akong ulam para sa inyo, sir. Ako nga po pala si Louie.
taga dyan lang po ako sa baryo. Malapit po sa may gilid lang po nitong gubat ang bahay namin, ng Lola Soraya ko. Nakita ka raw po niya nang minsang mangalap po siya ng mga halamang herbal. Isa pong albularyo si Lola. Kahit medyo duda ko, ay tumangu-tango na lang ako sa tinura ng bata. Medyo nagtataka ko kung paanong nakakakita ito sa dilim, sa gubat, gayong wala itong dalang kahit na anong ilaw. Wala rin namang buwan sa kalangitan, pero para namang nababasa nito ang isip ko dahil sa sumunod nitong sinabi. Siya nga po pala, sir. Baka nagtataka po kayo. Sanay na po kami ni Lola sa dilim po ng gabi rito sa gubat. Saka, kaya rin po wala akong dalang ilaw ay para po hindi ako mapansin na mababangis na hayop o ano pa man pong nilalang na meron dito. Saka, meron pong ipinabibilin si Lola sa inyo. Anong bilin? Tsaka, bakit kailangan sa gabi mo pa sasabihin sa akin? Ano nga po pala ang pangalan niyo, sir? Hindi ko pa po alam ang pangalan niyo eh. Dilbert. Dilbert ang pangalan ko. Sir Dilbert, mag-iingat daw po kayo rito sa gubat. May mga aswang po kasing nagkukuta sa gitna ng gubat eh. Ligtas pa naman daw po kayo rito sa parting ito ng gubat. Hanggang malayo pa kayo sa pinakapusod. Pero dapat pa rin daw po kayong maglagay ng mga pangontra sa mga aswang sa paligid ninyo. At baka mamaya may maligaw daw po dito at biktimahin kayo. Ganun ba? Salamat ha. At pinagbilinan niyo ako rito. Huwag kayong mag-alala. Dati ako sundalo at sanay ako sa gitna ng peligro. Talagang paghahandaan ko kung totoo mang may mga aswang dito. Hindi ako makakapayag na may gumambala sa katahimikan ko rito. Parang nasisiyan naman na tumangu-tango ang bata sa sagot ko. Napakaamo ng mukha nito. Ayos po kung ganun, sir. Ito na po pala yung ulam nyo na niluto po ni Lola. Balikan ko na lang po bukas ang lalagyan. Saka kung may iba pa po kayong kailangan, pwede po kayong magsabi sa akin bukas. Handa po namin kayong tulungan ni Lola para masiguro daw po na ligtas ang pamamalagi nyo rito sa gubat. Sige, mag-iisip ako kung ano pa ang kailangan ko. Saan nga palang banda ang bahay nyo ng lola mo? Baka mapadalaw ako sa inyo bukas o kaya isa makalawa. Kung magbubuhat po rito, ay sundan nyo lang po ang sapa papuntang Hilaga. Malapit po sa dulo ng sapa ang kubo namin ni Lola. Makikita nyo po kagad dahil nag-iisang kubo lang naman po yon. Wala na pong ibang bahay sa bandaron. Okay, madali lang naman palang puntahan eh. O siya, akin na yung ulam. Salamat dito ha. Ipaabot mo rin ang pasasalamat ko sa lola mo. Siya nga pala. Uuwi ka pa ba sa inyo? Dumito ka na lang muna. Bukas ka na umuwi. Naku, hindi po pwede, Sir Dilbert eh. Di ko po kasi pwedeng iwanang mag-isa si Lola buong magdamag. Alam niyo na po, matanda na po siya. Saka huwag niyo po akong alalahanin. Sanay na po ako rito sa gubat. Sandali lang po, makakauwi na po ako agad sa amin. O sige, basta mag-iingat ka ha. Saka mukhang wala ka palang dalang kahit anong pangontra sa aswang. Sandali at sasabitan kita ng tinirintas na bawang. Marami akong bawang sa kusina ko. Naku, wag na po, sir. Hindi na rin po kailangan. Sige po, aalis na po ako. Magkita na lang po ulit tayo bukas. Babalikan ko po kayo. Pipigilan ko pa sana ang bata. Pero napakabilis nitong umalis na para bang nagmamadali. Wala na akong nagawa, kundi ang mapailing na lang habang minamasdan nitong lumayo. Parang may kakaiba naman sa batang yun. Parang may mali na ewan. Pwes, kung ano man ang mali, malalaman at malalaman ko rin yun. Ewan ko, pero hindi ko inulam ang bigay ng batang yun nang maghapunan ako. Itinabi ko lang ito at balak itapon kinabukasan. Nang sumapit na ang kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay lumabas na ako para itapon ang ulam na yun. Naghukay ako sa likod ng kubo ng pagbabaunan ko ng ulam. Habang ginagawa ko yun, ay nakarinig ako ng pagaspas ng mga pakpak na una ay mahina lang,
pero biglang palakas ng palakas. Wakwak yata yun ah. Mukhang nasa malapit lang kanina. Lumayo siguro nang makita akong lumabas o kaya'y talagang pauwi na. Totoo nga yatang pugad ng mga aswang ang gubat na ito. At mukhang sinisimulan na akong puntiryahin. Kakasimula ko lang dito ay mabubulabog kagad ang katahimikang gusto ko. Kailangan ko maglagay kagad ng mga pangontra sa buong palibot ng kubo ko. Humanda kayo mga aswang kayo. Hindi niyo ako basta-basta mabibiktima. Isa yata akong matinik na dating sundalo. Tignan natin kapag ini-apply ko na ang military tactics ko. Pagsikat ng araw ay inihanda ko na ang lahat ng alam kong pangontra sa mga aswang. Kahit papano ay may alam naman ako at mabuti na lang talaga at marami akong nadalang asin. Una ay naglagay ako ng mga patibong sa palibot ng aking kubo, mga tinik at barbed wires na nadala ko. Kaunti lang muna dahil baka pati sina Louie at ang lola nito ay madamay. Sasabihan ko na lang ang mga ito kapag bigla silang dumating. Ang palibot din ng kubo ay sinabitan ko ng pinagpira-pirasong mga butil ng bawang. Nagbudbud din ako ng asin sa palibot. Sumunod ay nanguha ako ng mga kawayan at buho at ginawa kong mga busog at maliliit na mga pangulos. Gumawa rin ako ng shotgun na gawa sa buho at ang ibabala ko ay binilot na asin sa dahon ng makabuhay na swerteng nakakita ko ng ilang tanim sa paligid. Bandang hapon na, nang matapos ako sa paghahanda, ay siya namang saktong pagdating ni Louie kasama ang lola nito. Napansin kong parang alangan ang mga ito na lumapit nang matanaw ko sila at tawagin. Naalala ko ang ilang mga patibong sa paligid ng kubo. Louie! Lola! Abay nandiyan pala kayo. Halika kayo rito sa kubo ko. Alalayan ko pala kayo at may mga patibong akong inilagay sa paligid. Ituturo ko sa inyo kung nasa ng mga ito at kung ano ang palatandaan para maiwasan ninyo sa tuwing dadalawin niyo ako rito. Aba, talagang naghanda ka pala iho para sa posibleng pagsalakay ng mga aswang. Mahusay kung ganon. Sir Dilbert, lola ko po pala si Lola Soraya. Lola, Dilbert po ang pangalan ni Sir. Dati raw po siyang sundalo. Nako, ikinalulugod kitang makilala iho. Pinatuloy ko muna ang maglola sa lilim ng kubo ko bago ko sila tuluyang kinausap. Napansin kong parang hindi sila mapakali nang paupuin ko sila sa bangkong kawayan, pero inisip ko na lang na baka ganun lang sila sa harap ng bagong kakilala. Naalala ko ang hinugasan kong pinaglagyan ng ulam na inihatid ni Louie nung nagdaang gabi. Sandali ko itong kinuha at iniabot sa kanila. Salamat po Lola Soraya sa napakasarap na ulam na niluto ninyo. Masarap po pala kayong magluto. Aba, talagang masarap po magluto si Lola, Sir Dilbert. Wala po siyang katulad. Sos, pareho kayong bolero. Palibhasa pareho rin kayong lalaki. Ay siya nga pala Dilbert iho. Wag na wag ka palang papasok sa pinakapusod ng gubat na ito. Mas maiging dito ka na lang sa medyo gilid. Mas ligtas kasi rito. Totoo po ba talagang kuta ng mga aswang ang pusod ng gubat, Lola? Paano niyo po pala nalaman yun? Ang totoo, iho, ay matagal nang sinasalot ng mga aswang na yon ang Baryo Minunggol. Sumasalakay sila sa baryo tuwing kabilugan ng buwan. Ako na isang albularyo. Ang mga katulad ko, ang tanod ng baryo para pigilan ang pagsalakay ng mga aswang. Magagaling at tuso ang mga hayop na mga aswang na yon dahil sila ay militanteng mga aswang. Ano kanyo? Militanteng mga aswang? Oo, iho. Tama ang dinig mo. Mga sundalong aswang sila. Ibig ko sabihin, mga sundalo lang sila dati, pero kalaunan ay naging mga aswang. Hindi ko nga alam kung paano silang naging mga aswang. Armado din sila. Ewan ko na lang sa ngayon kung may natitira pa silang mga armas. Sa ilang beses na rin kasi naming
nakipaglaban sa kanila, ay nakakakumpiska kami ng kanilang mga armas. Pero nahihirapan pa rin kaming talunin sila. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang kwento ni Lola Soraya. Parang imposible naman kasi na may aswang na sundalo. At kung may maipapakita siyang mga armas na nakumpiska raw nila, siguro ay saka lang ako maniniwala. Isa pa, naisip ko ang tunog ng wakwak kaninang madaling araw. Baka normal na mga aswang lang ang talagang tinutukoy nito. Alam ko, iho, na hindi ka basta-basta maniniwala sa kwento ko. May mga pruweba ko. Sa bahay ko ay bumisita ka minsan at ipapakita ko sa iyo ang ilang mga armas na nakumpiska namin sa militanteng mga aswang. Sundalo ka mismo, hindi ba? Kaya sigurado kung matutukoy mo kung lihitimong sa sundalo ang mga yon o hindi. Ngayon na kaya ho tayo bumisita sa inyo. Gusto ko po talaga makasiguro. Ay, pero hindi mo na sa ngayon, iho. Lalo at hapon na. Kulang 1 oras na lang ay magdadapit hapon na. Delikado nang nasa labas pa tayo sa mga oras na yon. Bukas ng umaga ka na lang siguro bumisita. Lola, kung sumaglit po kaya ako sa kubo natin at kumuha ng armas na sundalong nakumpiska natin noong nakaraan. Dako, wag na, apo. Mabilis lumipas ang oras kapag hapon na. Paano kung sa pagbabalik mo ay matsyempohan ka ng militanteng aswang na nagmamasid na pala rito sa parting ito? Sakasaglit na lang ay kailangan na rin nating umuwi kagad. Sasabihin ko na pala sa iyo, Dilbert, kung ano talaga ang sadya ko kaya pinuntahan ka namin ngayon. Ano ho yun, Lola? Natutuwa ang baryo namin na isa kang dating sundalo, iho. Ikaw ang kailangan na makatulong sa amin para matalo ang militanteng mga aswang na nagkukuta sa pusod ng gubat na ito. Nasa iyo ang pag-asa namin kasi ay isang militante lang din ang tiyak na makakatalo sa kanila. Siyempre, ay alam mo kahinaan ng kapwa mo militante. Buong baryo ay hihimukin kung tulungan ka sa laban naming ito. Kaya nakikiusap akong tulungan mo rin kami, Dilbert. Saglit akong malalim na napaisip sa mga nalaman ko. Mukhang ang katahimikang pinapangarap ko ay mauuwi rin pala sa isang gerang hindi ko inaasahan. Umiwas nga ako sa gera, kaya nagretiro na ako. Pero sa isang kakaibang gera naman pala ako mapapasubo. Bigla kong naipit sa pagitan ng isang baryo at militanteng mga aswang sa gubat. Ano, Dilbert? Maaasahan ka ba namin? Hindi ka namin pipilitin, iho. Bibigyan ka namin ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. Pero, nandito ka na rin lang. Nakalulungkot pero sangkot ka na rin. Hindi ka na basta-basta makakaalis sa gubat na ito nang walang kinakampihan sa pagitan ng mga kababaryo ko at ng mga militanteng mga aswang. Magbuwat sa pagbisita namin ito, Diluwi, ay may mga mata ng lihim na nagmamatsyag sa atin. Kaya iba yung pag-iingat simula ngayon ang kailangan natin. Pag-isipan at timbangin mo sanang maigi ang lahat, Dilbert. O siya, aalis na kami. Hindi kami pwedeng abutan ng dilim sa daan, pauwi. Alam mo na. Sige po, Sir Dilbert. Aalis na po kami ni Lola. Mag-iingat po kayo palagi dito Iba-ibang mga aswang po ang posibleng bumisita sa inyo rito mamayang gabi. Pero mabuti na lang po at may mga pangontra na kayong naipalibot dito sa kubo nyo. Palagay ko po ay ligtas naman po kayo rito buong magdamag. Salamat At pinatatatag mo ang loob ko, Louie. Salamat din po sa inyo, Lola Soraya. Sa paggambala ninyo sa katahimikan ko. Hayaan nyo at pag-iisipan ko pa rin po mabuti ang mga nalaman ko sa inyo. Kapag nakapag-desisyon na ako, ay pupuntahan ko na lang kayo sa inyo. May pagkasarkastiko ang sagot ko. Hindi ko talaga kasi nagustuhan ang sadya nila sa akin. Para bang inuobliga pa ako sa mga bagay na ayaw ko na. Hindi ko ugaling magpaka-plastic. Nang paalis na sila, ay napansin kong papasimula na pala kagad ang takip siling. Nagmamadali pa nga ang maglola
sa paglalakad. Ano ba yan, Apo? Sabi ko na nga ba, at mabilis ang oras. Papadilim na pala. Nako, dalian natin ang paglalakad. Relax lang po kayo, Lola. Ako pong bahala sa inyo. Palinga-linga ang dalawa at pati sa taas ng mga puno ay tumitingala. Hanggang sa maya-maya ay napansin ko mula sa itaas ng isang mataas na puno, may nilalang na maingat na bumababa. Lumalaylay ang dila nitong nagsasangang parang ahas. Isang tiktik. Halatang nakaabang ito sa maglola. Naalerto ko ng sandaling yun at mabilis na kinuha ang ginawa kong shotgun sa loob ng kubo. Nagbulsa rin ako ng ilang balot ng asin sa dahon ng makabuhay bilang pambala. Paglabas kong muli ay saktong patalon na dadambahin na sana ng tiktik si Louie, pero naging mabilis ang reaksyon ko. Kaagad kong inasinta ang tiktik. Nang umangang pa, pinatamaan ko ito sa mismong bunganga. Kaagad nalaglag ang nilalang na yon na umaatungal habang umuusok ang bungangang nasabugan ng asin. Gulat na gulat at takot na takot naman ang maglola sa kanilang nasaksihan. Takot silang lapitan nito. Pesting tik-tik na ito. Hayan, buti nga sa iyong hayop ka. Akala mo naman ay basta mo na lang kami makakanti na maglola. Balas mo na lang dahil may tagapagtanggol kami. Buti nga sa'yo. Hayang kasi. Ayaw ninyong sumunod eh. Biglang siniko ni Lola Soraya si Louie, kaya napahinto sa pagsasalita ang bata. Ako naman ay napakunot ng noo. Mabilis ko silang nilapitan para tuluyang patayin ang tiktik na noon ay kumikisay-kisay na. Ano bang sinasabi mo, Apo? Tumigil ka nga. At baka kung ano na naman ang masabi mo. Hay, nakukan talaga. Lumayo kayo sa tiktik na yan, delikado. At baka makawit pa rin kayo ng matatalas niyang mga kuko. Tumalikod kayo at tatapusin ko na siya. Sumunod naman sa akin ang maglola. Pagkatalikod nga nila, ay kagad kong inilabas ang pang-ulos ko na gawa sa buho. Makaraan, ay pabigla kong kinalawit ng braso ko ang leeg ng tiktik mula sa likuran nito. Sabay tuhog kagad ng pang-ulos sa ilalim ng panga nito at isa pang tuhog sa tapat mismo ng puso nito. Kaagad bumulagta ang tiktik at wala ng buhay. Nang marinig ni na Lola Soraya at Louie ang huling pag-igik ng tiktik, ay agad lumingon ang mga ito. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa tiktik na naliligo sa sariling dugo. Patay na siya. Pero para mas makasiguro tayong hindi na ulit siya mabubuhay pa. Teka, may ibibigay pala ako sa iyo, Dilbert. May dinukot ang matanda sa bulsa ng suot nitong mahabang palda. Isang pahabang bagay na nababalot ng itim na tela. Ano ho yan, Lola Soraya? Ah, alam ko po yan. Ang punyal na pantapos ng buhay ng aswang. Punyal na pantapos ng buhay ng aswang? Hay nako, Louie. Kahit kailan ay napakaluwag talaga niyang bibig mong bata ka. Tumahimik ka nga at hayaan mong ako ang magsalita. Sorry naman po, Lola. Di na po mauulit. Isa pa, Apo. At baka sa'yo ko biglang magamit ang punyal na ito. Sige ka. Ano, gusto mo ba yon? Naku, wag naman po, Lola. Apo niyo po ako ah. Wag niyo po akong itulad sa tiktik na yan. Saka, hindi na po talaga mauulit. Sorry na po. Ay siya, manahimik ka na. Kung hindi talagang malalagot ka sa akin mamaya. Dilbert, tama. Ito nga ay punyal na pantapos ng aswang. Kapag itinarak mo ito sa puso ng napatumba mong aswang, ay kaagad uusok ang katawan nito at unti-unting maaagnat hanggang sa maging abot. Sa bawat mapapatumba mong aswang, ay yan ang pantapos mo. Sa ganung paraan, ay hindi na talaga sila mabubuhay pagbuli. Nahihiwaga ang nakatingin lang ako sa punyal na iniabot sa akin ni Lola Soraya. Napansin kong parang nanginginig pa ang kamay ng matanda. Buksan mo at tapusin mo na ang tiktik na yan. Posible pang mabuhay yan. Kahit natuhog mo na sa puso yan.
lalo kapag nakuha ng mga kalahi niya ang katawan niya. Tinanggal ko ang balot ng punyal at tumambad sa akin ang makinang nitong talim. Udyok ng kuryosidad kung totoo nga ang sinasabi ng matanda, ay kagad ko nga itong itinarak sa dibdib ng tiktik. At totoo nga, kaagad umusok ang katawan nito at nagsimulang maagnas at maging abo. Nanlaki ang mga mata kong hindi ako makapaniwala. Aba, totoo nga po ang sinabi niyo ah. Nakakamanga. Lola, sa akin na ho ba ang punyal na ito? Sa ngayon, ikaw muna ang tagapagdala niyan, iho. Tsaka ko nalang babawiin sa'yo kapag natalo na natin ang grupo ng mga militanteng aswang at iba pang aswang na magtataka ng buhay mo at ng buhay naming maglola. Wala na ho ba kayong ibang ganito? Wala na, iho. Nag-iisa lang yan at sa akin nakaatang ang tungkulin para dyan. Minana ko pa yan sa kanununuan ko. Pero bakit ipinapaubayan niyo po sa akin kung sa inyo pala nakaatang ang tungkulin para dito? Pwede ko naman pansamantalang ipaubaya yan sa iba. Ako pa rin naman ang ituturing niyan na Panginoon. Kusang babalik sa akin yan. Kapag nalubos na ang layunin nito na naaayon sa kagustuhan ko, tutulungan ka niya na lipunin ang mga aswang na kailangan lipulin. Hanggat tutulungan mo rin kami at ang buong baryo minunggol. Napatango-tango ako sa sinabi ni Lola Soraya, pero bigla akong may naisip itanong tungkol sa punyal. Lola, kahit ano po bang uri ng aswang ay kaya nitong tapusin? Kaya rin po ang militanteng mga aswang? Ay oo, iho. Lahat ng uri ng aswang ay kaya niyan. Ngunit lalo na ang mga militanteng aswang. Ayos po pala ito kung ganun. Salamat po. At pansamantalang yung ipinaubaya to sa akin. Sa pamamagitan po nito, ay mas madali ko kayong matutulungan at mas mapoprotektahan ko ang kapayapaan dito sa palibot ng kubo ko. Siguro naman po, ay lalong matatakot sa akin ng mga aswang na magtatangkang lumapit dito. Siya nga po pala. Sa kubo ko na lang po muna kayo magpalipas ng gabi. Magdidilim na po at delikado na kayo sa daan. Bukas ng umaga na lang po kayo umuwi. Saglit na nagpalitan ng mga tingin ang maglola. Parang alangan sila sa inaalok ko para sa kaligtasan nila. Lola, anong sasagot nyo? Papayag po ba kayo? Kung hindi lang siya na nakakahiya sa'yo, iho. Pero sige, ikaw na ang nag-alok. Bakit pa kami tatanggi? O siya, magmadali na tayong pumasok sa kubo mo. Parang nararamdaman kong may umaaligid-aligid rito sa atin. Sandali kong pinakiramdaman ang paligid at mukhang totoo ngang may kakaibang mga kaluskos. Para ding may naririnig akong mahihinang ungol na kung anong nilalang. Aba, mukhang tama kayo, Lola. May naririnig nga akong mga kaluskos na papalapit dito sa atin. Magmadali na po tayo kung ganun. Mukhang mga militanteng aswang po ang umaaligid. Kailangan ko pong tahimik at palihim na mag-scout mamaya para makasiguro kung ligtas tayo buong magdamag. Mabuti nga na gawin mo yan, iho. Pero mukhang hindi mga militanteng aswang ang umaaligid sa atin. Sigurado kung mga pasaway na mga aswang lang ang mga yan. Hulihin mo mga salot na yan at tapusin mo kagad sa pamamagitan niyang binigay kong punyal. Posible pang maging hadlang ang mga yan sa pagharap mo sa totoong mga kalaban na mga militanteng aswang. Paano po kayo nakakasiguro na mga pasaway na aswang lang ang mga umaaligid? Tatanda kong ito ay kabisado ko na ang kilos at amoy ng mga aswang na yan. Pati ang mga militanteng aswang ay kabisado ko na rin. Kaya wag mo sana akong pagdududahan, iho. Kung sa bagay nga ho, hindi ko nga po kagad naisip yun. Pasensya na po kung napagdududahan ko kayo. Alam nyo na, hindi ko pa po kabisado ang gubat na ito. Naiintindihan naman kita, iho. Wala tayong problema doon. Ang importante ay nagkakaintindihan na tayo ngayon. Maya-maya ay napansin ko si Louie na parang walang katapusan ang pagsuri sa kabuuan ng kubo ko. Bawat sulok ay tinitig ng maigi at parang may kung anong kinatatakutan. Todo kapit pa ito kay Lola Soraya
Nang pansinin ko ito, ay para bang napakislot pa ng bagya. O Louie, anong meron sa kubo ko? At bakit parang may kung ano kang kinatatakutan? Naku Sir Dilbert, hindi po sa natatakot ako. Parang nalulula lang po ako sa mga gamit nyo bilang isang sundalo. May kung ano-ano pa po pala kayong mga gawang sandata dito. Talagang handang-handa po pala kayo ah. Abay, ano pa ba aasahan mo sa isang dating sundalo, Apo? Malamang na talagang laging handa mga sundalo. Kaya sabi ko nga, siya talagang makatutulong sa atin laban sa mga militanteng aswang. Pati tayo mga taga-baryo ay maraming matututunan sa kanya. Hindi po ba kayo natatakot kay Sir Dilbert, Lola? Abay, bakit naman ako matatakot sa taong makakatulong sa atin? Tsaka isa pa, poprotektahan niya ang baryo natin. Kakampi natin siya laban sa mga pasaway na aswang at sa mga militanteng mga aswang. Makakatulog po kaya tayo ng maimbing dito, Lola? Saka, paano po ang hapunan natin? Bigla kong sumingit sa tanong na yon ni Louie. Sa hapunan po pala natin, Lola Soraya. Huwag niyong alalahanin. Sabihin niyo lang po kung anong gusto niyong ulamin at ihahanda ko. Marami po akong stock sa kusina. Tungkol naman po sa tutulugan niyo, kaya na lang po muna sa may katre kung may kutsyon para komportable kayo. Sa lapag na lang po ako matutulog sa sala. Mga bisita ko kayo, kaya dapat na komportable kayo rito. Nako, napakabait mo naman, iho. Ito kasing apo ko na ito. Saksakan talaga ng arte ko minsan. Huwag mo na lang ito ganong pansinin. May kakaibang allergy ito eh. Allergy sa kaartehan. Ay, ewan ko ba kung kanino nagmana ito. Ako na lola niya ay hindi naman maarte. Pati mga magulang niya nung nabubuhay pa ay pareho din namang walang kaartehan sa katawan. Itong mokong lang talaga na ito ang naiiba sa aming lahat. Madalas ko nga mapagalitan ito. Lola naman, kung ano-ano kagad ang ikinuwento nyo kay Sir Dilbert. Baka mamaya isipin yan binabai ako. Bakit kasi ang arte-arte mo? Ituwid ko lang ha, Dilbert. Lalaki itong apo ko. Sadyang ganyan lang siya kaarte. Naiintindihan ko po, Lola. Saka bata pa po kasi itong si Louie. Kapag nagbinata na po yan, ay panigurado mawawala po ang kaartehan niya. Ano nga ho palang gusto niyong ulamin? Sandaling nag-isip si Lola Soraya bago sumagot. Napasulyap pa ito sa banda ng kusina ko. Ano nga ba ang madaling lutuin? Yung madali lang siya nang nguyain, iho. Ayoko ng mga ginisa-ginisa. Kung may mga gulay karyano, may mga talbos, ayos na sa amin ng apo ko ang nilagang gulay, iho. Ayaw namin ng mga bonggang ulam o mga ulam pang mayaman. Ayos ho. Marami po akong gulay sa kusina. Sige, dun po muna kayo sa kwarto. At ihahanda ko lang po ang panghapunan natin. At pagkatapos natin kumain, ay mag-i-scout na po ako sa labas. Magbabantay na rin po ako hanggang maghating gabi. Sisiguraduhin kong ligtas tayo dito. Inihanda ko na nga ang hapunan namin. Ang maglola ay nagtungo sa kwarto ko. Napansin kong maingat na maingat ang bawat pagkilos nila, na para bang may hindi ako nakikitang delikado para sa kanila. Dahil nahihiwagaan ako sa mga kilos nilang yon, ay palihim ko silang inobserbahan. Panaka-naka akong sumusulyap sa banda nila habang nagkwekwentuhan sila. Maya-maya ay parang may iniabot si Lola Soraya kay Louie na isang botelyang hindi ko alam kung ano ang laman. Nakita kong naglagay ang bata ng konti sa palad nito at inihaplos sa mga kamay, leeg, batok at paa. Maging si Lola Soraya ay ganun din ang ginawa. Naisip kong baka espesyal na langis lang yun o kaya naman ay pangontra sa aswang. Nang mag-aya na akong kumain, ay hindi ko maipaliwanag ang amoy ng langis na ipinahid nila sa kanilang balat. Hindi ko matukoy kung langis ng anong halaman yon. Para siyang amoy langis ng niyog na hinaluan ng matapang na amoy na makati sa inong. Itatanong ko sana ang tungkol doon, pero katakatakang biglang nawala sa isip ko. Hanggang sa namalayan ko na lang, natapos na pala kaming kumain at sinisinop ko na ang pinagkainan. Ay nako, salamat sa hapunan na inihanda mo, iho.
talagang nabusog kami ng apo ko. O siya, pwede rin siguro kami magpahinga sa kwarto mo, iho. Ikaw naman, ay mag-iingat ka sa pag-i-scout mo, ika mo mamaya. Lahat ng mga pag-aasta at swag na makakaharap mo, ay wag na wag mo silang hahayaang makaligtas. Tapusin mo sila na punyal ko. At kung may makita kang militanting aswang na naligaw sa banda rito, ganun din. Patayin mo agad. Hindi pwedeng makakabalik sila sa pusod ng gubat at ibalita na narito ka. Abay, mahirap na. Huwag ho kayo mag-alala, Lola. Akong bahala. Tahimik po akong kumilos sa dilim. Hindi rin po talaga ako papayag na mabulabog ang tulog nyo ngayong gabi. At tahimik na nga akong nag-scout sa labas ng kubo. Pumosisyon ako sa palumpong ng mga halaman sa isang tabi at ginawang ko ng munting lubluban na putik. Sinadya ko yun para kung sakaling kailanganin ay magagamit ko ang camouflage na putik para hindi ako mapansin o maamoy ng mga aswang o iba pang mga nilalang. Dala ko na rin ang mga sandata ko at isang maliit na night vision binocular. Tahimik kong sinuyod ang paligid gamit ang binocular at wala pang ilang sandali ay may nakita na akong ilang aswang na paparating. Ito na. May dumarating na mga aswang. Sinasabi ko na nga ba? At alam na nilang may tulad kong naririto sa gubat. Sisimulan na akong pagtangkaan. Bali 2 grupo ang nakikita ko na nanggagaling sa magkaibang direksyon. 3 sa bawat grupo. Ang unang grupong namataan ko ay parang nagbuhat pa sa baryo. Mga karaniwang aswang na malalangis ang mga balat. Ang ikalawang grupo naman ay parang nanggaling sa kaloob-looban ng gubat. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong higit silang mas malalaking mga aswang at mga maskulado. Nahalata ko rin kagad na militanting aswang ang mga ito dahil sa suot na sira-sira at mukhang luma ng mga unipormeng pangsundalo. Nauunang paparating ay ang mga karaniwang aswang. Ang ikalawang grupo ay mas malayo pa, kaya ang uunahin kong i-take down ng walang kaingay-ingay ay ang unang grupo. Inihanda ko na ang dala kong bamboo spikes na pangulos. Lumublob na rin ako sa putikan. Ang bala kong pag-atake ay gagapang ako sa damuhan at magtatago sa likod ng malalapad na mga puno paabang sa kanila. Iisa-isahin ko sila ng mabilisan hanggat maaari para hindi na sila makagawa pa ng ingay na maaaring makatawag pa ng ibang mga aswang. Nang nariyan na ang mga aswang malapit sa pinagtataguan kong puno, susugurin ko na sana sila pero bigla akong natigilan nang marinig ko sa usapan nila na sina Lola Soraya pala at Louie ang pakay nila. May pinagbubulungan pa silang hindi ko gaanong maintindihan. Basta, ang naintindihan ko lang ay kailangan daw nilang makuha ang punyal na pantapos ng aswang para daw hindi na makapagmayabang si Lola Soraya sa kanilang angkan at para raw sila naman ang mamanginoon sa kanilang mga kalahi. Siyempre, ay nagalit ako sa narinig kong masamang balak ng mga ito. At nang makatunog ang mga ito, na para daw may naaamoy silang nasa malapit lang ang punyal ng matanda, ay doon ko na sila pabiglang inatake. Mabilis ang sunod-sunod kong naging aksyon. Inuna ko ang nakatalikod sa akin. Sinaksak ko ito sa likod sa tapat ng puso gamit ang bamboo spike. Yung baon na baon. Ang ikalawa ay pinagsalikop ko ang mga kamay sa likod nito at sunod-sunod na sinaksak sa leeg hanggang sa matumba. Ang ikatlo naman, na akmasa ng tatakas, ay mabilis kong tinakbo, sabay lundag at sunggab sa ulo nito at buong puwersang iniroll down. Pagkalagpak nito sa damuhan, ay agad kong pinaibabawan at mabilis na inilabas ang punyal na pantapos. Sinaksak ko agad dito sa dibdib bago pa man ito magsimulang umatungal at lumaban ng kalmot. Nang umusok ang buong katawan nito at magsimulang maagnas at maging abo, ay isinunod ko na rin ang 2
na pagsasaksakin ng punyal sa dibdib. Ayos. Mabilis ka pa rin, Dilbert. Salamat din sa punyal na ito ni Lola Soraya. Napakagaling. Ngayon naman ay ang militanting mga aswang ang pagandaan mo. Muli kong sinilip sa binocular kung nasaan na ang ikalawang grupo. Nakita ko ang isa na itinuturo ang direksyon kung nasan ako. Mukhang naamoy nila ang usok ng tatlong napabagsak ko. Agad akong kumilos para sila naman ang tambangan. Hindi ko na hihintayin pang tuluyan silang makalapit sa kubo ko. Lumipat ako ng punong pagtataguan at muling sumilip sa binocular. Nasaan ang dalawang kasama niya? Bakit mag-isa na lang siya? Mukhang naghiwa-hiwalay sila. Kailangan kong maging alerto nito. Mukhang alam ko kung paano sila aatake. Ang ginawa ko ay gumawa ako ng panligaw. Dinakot ko ang abo ng tatlong aswang na napatay ko at isinaboy kung saan-saan direksyon. Pagkatapos ay inabangan ko na ang unang militanteng aswang. Akala ko ay walang dalang armas ang unang aswang, pero kumikislap ang isang kamao nitong may asero. Aba, mukhang magaling ang isang to sa close combat ha. Wes, humanda ka sa bamboo spikes sa punyal ko. Nang makalapit sa pinagtataguan ko ang aswang na yon, ay sinamantala ko kagad ang pagkakataon. Sinugod ko ito mula sa likuran nito. Ginamitan ko ng grappling technique. Sabay kong ipinulupot ang mga braso ko papasok sa kilikili nito at pasalikop sa batok nito, habang ang mga paa ko ay sa mga binti naman ito pumulupot. Ano pat sabay kaming natumba sa damuhan. Ako ang nakapailalim. Maigpit ang ginawa kong pagkontrol sa malaking katawan ng aswang, at bago pa man ito tangkaing puwersahang tanggalin ang mga kamay ko, ay sabay ko nang itinarak sa magkabila ang gilid ng leg nito. Pailalim sa collarbone ang mga hawak kong bamboo spike. Hindi ko tinigilan ang pagbaon ng mga ito ng malalim hanggang sa huminto sa pagpalag ang aswang. Paghugot ko ng mga spike ay kagad bumulwak ang masaganang dugo sa leg ng aswang. Mabilis ko itong itinulak para makakalas ako. Pagkatapos ay kagad kong tinapos ng saksak sa dibdib nito gamit ang punyal ni Lola Soraya. Umusok ang buong katawan ng aswang at nagsimulang maagnas at unti-unting maging abo. One down. Ngayon ay humanda naman ang dalawa. Humanda ka rin, Dilbert, at baka may iba pang armas ang dalawa na hindi mo nalalaman. Nang sa babaling na ako sa kabilang banda, ay bigla akong natigilan nang makarinig ako ng atungal palapit sa akin. Dadapa pa lang sana ako sa damuhan para gumapang, ay saka ko naman napansin ang bulto ng ikalawang aswang na patakbong pasalubong sa akin. Naamoy pala ko nito. Kaya naman ay hinarap ko na kagad ito. Kaya lang ay medyo natakot ako nang makarinig ako ng kalansing ng kung anong metal, nang parang may kumislap sa tama ng liwanag ng buwan na nakapasok pa rin sa gubat. Ay noon ko lang napansin na may hawak pala itong makapal-kapal at mahabang kadena. Anak ng putya, mukhang mahihirapan ako sa isang to ah. Anong atake kaya magandang gamitin sa isang to? Kailangan ko ng liksi sa pag-iwas dito. Mukhang kailangan ko naman ng parkour technique dito. Tama, kailangan ko siyang akayin sa parte ng gubat na maraming mabababang mga sanga para magsilbi kong proteksyon at para hindi niya ganong magamit ang kadena niya sa paggampas. At ganun nga ang ginawa ko. Nang susugurin na ako ng ikalawang aswang, ay mabilis akong tumakbo papunta sa masasangang parte ng gubat. Lambitin doon, lambitin dito ang ginawa ko. Nagmukha akong si Tarzan. Sinamantala ko ring gamitin ang mga nakalambitin na matitibay na mga baging. Inihahampas ko ang mga ito para pumulupot sa leeg o katawan ng galit at atat na aswang. Isinabay ko rin ang paghahagis ng bamboo spike at pinunteriya ang mahihinang parte ng katawan nito tulad ng leg at mga mata.
Nang matamaan ko ng spike sa pisngi ang aswang, ay lalo itong nagwala at lalong naging mabangis. Napilitan pa itong ihagis ang hawak na kadena sa direksyon ko ng ugod ng lakas. Anak ng putya, kamuntikan na ako ron ah. Mas galingan mo pa, Dilbert. Hindi ka dapat matamaan. Katapusan mo na kapag nagkataon na. Pumuntikan na talaga akong matamaan ng kadena. Mabuti na lang at kagad akong nakatalon pataas sa mas mataas na sanga ng puno. Talagang nabali ang sangang tinamaan ng kadena. Dahil dito ay gumanti ako sa aswang. Magkakasunod na hagis ng bamboo spike ang ipinatama ko rito. Ito sa iyong hayop ka. Matamaan sana ang mga mata mo. At nagtagumpay naman akong matamaan sa magkabilang mga mata ang aswang. Grabing atungal ang ginawa nito habang hipo-hipo ang bamboo spikes na hindi malaman kung huhugutin ba ang mga yon o hindi. Hanggang sa hinayaan na lang nito ang mga spike. Sumunod ay nagwala ito at desperadong inatake ang bawat madaanan nito. Inihampas-hampas nito ang mahabang kadena kung saan-saan. Ako naman, para hindi matamaan, ay lalo pang umakyat paitaas sa puno. Sa huli, sa kakahampas ng aswang ng kadena, ay tumama ito sa isang malapad at matigas na puno. Ang nangyari ay bumalandra ang kadena pabalik at pumulupot sa aswang. Doon na ito tuluyang natumba ng padapa. Ang bamboo spike sa mga mata nito ay lalo pang bumaon dahil doon ay nagkikikisay ang kawawang aswang. Hinintay ko munang tumigil sa paggalaw ang aswang bago ko ito tinapos sa pagsaksak sa likod nito sa tapat ng puso gamit ang punyal ni Lola Soraya. Tulad ng unang aswang, agad umusok ang buong katawan nito na agnas at unti-unting naging abo. 2 down. Isa na lang. Ano naman kaya ang dalang armas ng panghuli? Ang una ay asero. Ang ikalawa ay mahaba at matabang kadena. Baka itong panghuli ay rifle ng dala. Aba, mukhang dito na yata ako talagang mahihirapan ha. Dapat pala ay dinala ko rin ang rifle ko. Baka magdagsada rin ng mga aswang maya-maya dahil sa malakas na atungan ng buwisit na dekade ng aswang na ito. Kailangan ko nang magtago ulit at aabangan ko ang ikatlo. Pero napansin kong parang ang mga kaluskos sa paligid ay unti-unting nawawala. Parang nabaligtad ang inaasahan kong magdadagsaan ng iba pang mga aswang. Bigla namang tumahimik. Nakapagtataka. Para makasiguro, ay sumilip ulit ako sa dala kong binocular kung saan saang direksyon ko ito itinutok. Pero mukhang wala na ngang kaaswang-aswang sa paligid. Nang itutok ko naman sa huling direksyon, wala rin akong nakita. Ibababa ko na sana ang binocular nang mapansin kong parang may humawi sa mga halaman. Nang muli kong tutukan ang bandang yun, ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong lumantad na aswang. Sakto pang tutok na tutok sa mukha ng aswang na yon at hindi ako maaaring magkamali. Pamilyar sa akin ang itsurang yon. Erwin? Si Erwin? Isang militanteng aswang? Si Erwin ay dati kong kasamaang sundalo. Nagkahiwalay lang kami ng madestino ito sa ibang lugar at magkaroon daw ng kung anong voluntary testing unit. Simula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Hindi pwede ito. Paano kung kakalabanin ng dati kong kaibigan? Hindi ko talaga siya kayang patayin. Huhulihin ko na lang siya ng buhay. May mga kailangan akong malaman kung paano siya naging aswang. Sigurado rin akong hindi niya ako basta-basta kakalabanin. Kilala pa rin naman siguro niya ako. May maganda kaming pinagsamahan. Pero paano pala kung kinalimutan niya na yun? Hindi. Hindi yung ganun kadaling kalimutan. Basta, bahala na. Magtatago na sana ulit ako sa likod ng isang malapad na puno. Pero biglang may mabilis na mga kaluskos na papunta sa direksyon ko. Kasunod nito
ay nakarinig ako ng boses na nagsasalita. Si Erwin mismo. Alam kong ikaw yan, Dilbert. Naamoy kita. Kilala ko ang amoy mo. Saka anong ginagawa mo rito sa gubat na ito? Hindi ka na dapat pumarito pa. Erwin, ikaw ba talaga yan? Paano ka naging aswang? Walang ano-ano, ay biglang palundag na tumambad si Erwin sa harap ko. Napakapangit ng itsura nito. Mapupula. Ang nanlalalim na mga mata. Maumbok ang bunganga dahil sa nag-uuslian nitong matutulis na mga pangil. Buwaghag at matitigas ang mga buhok nito na parabang mga alambre. Ang mga kuko sa kamay ay may itim, mahaba at matutulis. Nakakasulasok ang amoy ng luma at punit-punit nitong uniforme. At tulad ng hula ko, ay may hawak nga itong isang rifle. Mahabang kwento, Dilbert. Pero bubuodin ko para sa iyong kaalaman. Lihim kaming pinag-eksperimentuhan ng gobyerno sa pinagdalhan sa amin na unit. Palalakasin lang sana kami para ilaban sa mga aswang. Pero nagkamali ang ginawang ritual. Kami sa halipan naging mga aswang. May isang sugo na mga aswang na nakapasok sa unit namin na hindi namin namamalayan. Ito mismo nagsagawa ng ritual. At simula noon, ay pinabayaan naman kami ng gobyerno. Ang gubat na ito ngayon ang pinakahungka namin. Kung paano kami napadpad dito, ay hindi namin alam kagad. Huli na, nang may napagtanto kami. Nang bibiktima kayo ng mga tao? Sasagot pa sana si Erwin, pero bigla itong naalerto at itinutok ang hawak na rifle sa bandang likuran ko. Paglingon ko, ay sina Lola Soraya pala at Louie. Si Louie ay dala ang luma kong rifle. Si Lola Soraya naman ay nagdala ng mga busog na kawayan. Kasama mo mga yan, Dilbert. Nirecruit ka nila rito laban sa amin. Bigla kong hinila ni Lola Soraya ng sandaling yon. Lumayo ka sa kanya, Dilbert. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang militanteng aswang. Hindi ka nila pwedeng mapatay o makuha. Hoy! Sundalong aswang! Ibaba mo yung hawak mo. Kung hindi, ay papasabugin ko ang bungo mo! Nagtutukan ng rifle. Sina Louie at Erwin, ako naman, ay kumalas sa pagkakahawak sa akin ni Lola Soraya at pumagitna. Iniharang ko ang katawan ko kay Erwin. Sandali lang, Lola Soraya. Louie, ibaba mo muna yung rifle ko. Magkakilala kami ng aswang na ito. Ano ka ba? Kilala mo ang aswang na yan? Kahit na, isa na siyang aswang ngayon, Dilbert. Gayon din, ay kailangan na natin siyang patayin. Dilbert, lumayo ka sa dalawang yan. Hindi mo ba alam na? Biglang sinenyasan ni Lola Soraya si Louie. Napaputokan na si Erwin at kagad naman yung sinunod ng bata. Pero dahil hindi ito sanay sa armas na hawak, ay sa balikat lang ni Erwin ang tinamaan nito. Lumagapak si Erwin sa damuhan. Mabilis kong inagaw ang rifle mula kay Louie. Pero si Lola Soraya naman ang umatake kay Erwin. Tutuhugin na sana nito si Erwin sa dibdib, pero nakaiwas ito at nagpagulong-gulong palayo. Papuputokan naman sana ni Erwin ang matanda, pero mabilis ko namang sinugod si Erwin at ibinaling ang rifle sa ibang direksyon. Kaya nang pumutok ito ay walang natamaan. Makaraan ay inagaw ko rin sa kanya ang rifle. Tanga ka, Dilbert. Hindi mo dapat inilihis ang rifle ko. Hindi ka dapat nagtitiwala sa maglolang yan. Dapat na silang mamatay eh. Galit na galit namang muling sinugod ni Lola Soraya si Erwin. Bumuelo pa ito at itinutok ang hawak na busog. Ikaw ang dapat mamatay na aswang ka. Gumagawa ka ng kwentong kasinungalingan. Dilbert, tumabi ka. Tatapusin ko na ang aswang na yan. Dahil galit na galit si Lola Soraya, ay wala na akong nagawa kundi ang tumabi. Naglaban sila ni Erwin, pati si Louie ay nakisali na rin. Ako naman ay hindi ko malaman kung sino ang papanigan ko.
Nang unang makausap ko si Erwin, sa mga mata niya ay nababasa kong katulad pa rin siya ng dati. Matino pa rin mag-isip sa kabila ng nagbago nitong katauhan. Kay Lola Soraya naman ay medyo nagduda ko. Sa pagitan nilang dalawa ay si Erwin ang mas kilala ko. Habang naglalaban sila ay sandali akong nag-obserba. Napansin kong habang tumatagal ang laban ay parang may pinipigilan sa kanilang pagkatao ang maglola. Hindi ko maintindihan pero parang pumupula ang kanilang mga mata. Pabalik-balik na pula at itim. At sa wakas ay nakapagdesisyon na ako kung ano ang dapat kong gawin at kung sino ang mas dapat kong kampiyan. Pero pagbaling ko ay nakita kong napatumba na pala ng maglola si Erwin at pinagtutulungang panatilihing nakadapa sa damuhan. Dilbert, ampun niyan na pagtapos. Dali! Tapusin na natin ang hayop na aswang na ito! Bagya akong tinanguan si Lola Soraya, pero sa likuran ko ay lihim kong inilalabas ang pinakatatago kong matapang na pang-spray. Buo na ang desisyon ko. Nilapitan ko ang tatlo, kunwaring ilalabas ko ang punyal. Dilbert, wag. Maawa ka sa akin. Magkaibigan tayo, hindi ba? Marami tayong magandang pinagsamahan. Huwag mong gawin sa akin to. Sige na, Dilbert. Tapusin mo na ang aswang na yan. Hindi dapat awa ang pairalin mo sa pagkakataong ito. Tandaan mo, aswang siya. At hindi na tulad dating normal na mga tao. Hayop kang matanda ka. Sino nagsabing tao ka? Isa ka ring aswang. Kayo ng apo mo ay mga aswang. Hindi yan totoo! Sinungaling ka! Sir Dilbert, sinungaling ang aswang na yan! Huwag kayong maniniwala dyan! Nang makita kong hindi na makapagpigil pa, si Lola Soraya na noon ay napansin kong sobrang namumula ang muka, ay walang sabi-sabing bigla nitong inagaw ang punyal sa kamay ko. Nataranta naman ako at noon ko na mabilis na inilabas ang pang-spray at pasimpleng inisprayan sa tapat ng ilong ni Lola Soraya bago pa man ito masaksak ng punyal ang takot na si Erwin. Agad na nahilo at nakatulog ang matanda. Bumagsak ito sa damuhan. Isinunod ko na kagad si Louie na noon ay nagtataka sa ikinilos ko. Tapos ay maging si Erwin, pero hindi ganun karami. Nang makatulog na silang lahat sa pang-spray kong pampatulog, ay mabilis naman akong lumayo sandali para huminga. Pinigil ko talaga ang huminga para hindi ako tablan ng spray. Pinalipas ko muna ang ilang sandali bago ko isinagawa ang balak ko sa tatlo. Pare-parehas ko silang hihilayin papunta sa kubo ko at pare-pareho ring igagapos. Wala muna akong kakampiyan sa kanila hanggat hindi klaro ang mga nalaman ko. Sakto namang pagkahila ko sa kanilang lahat sa kubo ay saka naman ako may narinig na sunod-sunod na mga kaluskos sa paligid. Pero hindi makalapit ang mga ito dahil sa mga inilagay kong patibong at pangontra sa palibot ng kubo. Sinilip ko sa binoculars ko kung anong klaseng mga aswang ang nasa paligid. Mga karaniwang aswang yan. Ano kaya ang pakay nila? Ako ba? O sina Lola Soraya at Louie? Totoo kaya ang sinabi ni Erwin na mga aswang din pala maglola? Naaalala ko ang mga napansin ko sa maglola kaninang nakikipaglaban sila kay Erwin. Galit na galit din sila kay Erwin at parang meron talaga silang itinatago at gustong pagtakpan. Kailangan magising kagad si Erwin. Kailangan ko siyang makausap na maayos tungkol sa nalalaman nito sa maglola. Teka, kailangan ko rin palang dobling gapusin ang maglola. Matapos kong maigapos ng maigi ang maglola, ay hinanap ko naman sa camping bag ko kung may nadala ba akong antidote spray para sa pampatulog. Natuwa ako nang may makita kong may laman pa. Agad ko itong ginamit kay Erwin. Nagising din naman ito kagad. Hiningal ito bigla at napaigik dahil sa mga sugat sa katawan na dulot ng maglola. Kaunti na lang ay maghihingalo na ito. Bakit nakagapos ako, Dilbert? Pakawalan mo ako. Saka nasampala ang demonyong maglola.
Hayan sila sa harap mo, Erwin. Ginapos ko rin sila. Inisprayan ko sila ng pampatulog. Pati ikaw. Pero ginising kita dahil kailangan kita makausap. Ano ang nalalaman mo tungkol sa maglola na ito? Mga aswang ang mga yan, Dilbert. Ang buong baryo ng Minunggol ay puro aswang ang nakatira. At ang matagdang yan ang leader nila. Totoo ba? Pero humingi mismo sa akin ng tulong si Lola Soraya para labanan kayong mga militanteng aswang. Gusto niya kaming tapusin lahat, Dilbert. Alam mo kung bakit? Bakit, Erwin? Dahil ayaw naming gamitin nila para sa balak nilang pagpaparami ng kanilang lahing aswang. Kaming mga militanteng aswang ay galit din sa kanila. Naalala mo ba yung nabanggit ko, bandang una? Yung palang nakapuslit sa unit namin na nagsagawa mismo ng ritual ay tauhan na matandang huklubang yan. Kaya rin pala dito kami kusang napadpad. Ay kagagawan din ng hayop na matandang yan. Ginamitan niya kami ng mahikang itim. At hindi rin totoong albularyo yan. Peking albularyo yan. Naisip ko pa na kaya siguro nagpuslit yan ang tauhan niya sa unit namin. Ay nalaman siguro niyang dito kami mismo ipapadala laban sa kanila kung sakaling nagtagumpay ang eksperimento. Napatango-tango ako sa mga idinitalye ni Erwin. Pero may kaunting duda pa rin ako. Teka pala, Erwin. May ibinigay sa akin to si Lola Soraya na punyal na pantapos ng aswang. Kung aswang din pala siya, bakit meron siya rito? Inilabas ko ang punyal na kumuntikan na ring maisaksak ni Lola Soraya kay Erwin. Natakot siya rito. Ginagamit ka lang niya, Dilbert. Sabi ko nga, ay balak talaga niyang tapusin kaming lahat. Yan din talaga ang balak ni Boss Gilier. Ang makuha namin niyang punyal at kaming tatlo ni Nabugoy at Norman ang naatasang mag-scout sa banda rito. Pero hindi ko akalain narito ka pala. Pinatay mo ang dalawa kong kasama. Pero wala akong alam, Erwin. Pasensya na. Kung nalaman ko lang kagad, ay hindi ko gagawin yon. Wala na tayong magagawa sa nangyari, Dilbert. Ngayon ay tulungan mo na lang si Boss Gilier laban sa mga aswang sa baryo. Nararamdaman ko sila sa paligid. Nag-aabang lang sila sa hudyat na ibibigay ng buwisit na matandang yan. Sinasabi ko sa iyo, matapos ka nilang gamitin, ay ililigpit ka rin nila kagad. Kaya ngayon pa lang ay patayin mo na ang maglolang yan. Tapusin mo na sila sa pamamagitan ng punyal na yan. Huwag mong masyadong ilakas ang boses mo at baka marinig ng mga aswang sa paligid ng pinag-uusapan natin. Saka may iba akong plano. Hindi ko munang pwedeng patayin na maglolang ito, Erwin. Kung gagawin ko yon, ay matutunugan ng mga kababaryo niya at sigurado kung may plano na kagad silang isasagawa laban sa akin. Pati na rin sa inyo. Ano ba plano mo? Ayoko munang sabihin sa iyo, Erwin. Sensitibo ang plano ko. Hindi pwedeng magbintis. Saka siya nga pala, paano ko matutulungan ng Boss Gilier nyo? Saka, ano bang plano niya sa mga aswang sa baryo? Mabutit na itanong mo yan, Dilbert. Ang plano ni Boss Gilier ay ang makuha ang punyal na pantapos na ngayon ay hawak mo na. Wag mo na yung hahayaang mabawi pa sa'yo na matandang yan. Kapag nakuha na yan ni Boss, ay madali na lang ang paglusob na plano namin. Oo nga pala, tama. Hindi mo pa pwedeng patayin ang huklubang yan. Huhuliin pala namin yan at pipiliting magsagawa ng ritual para maibalik kami sa dati. Iba-blackmail namin siya para mapilitan siya. Pero paano, Erwin? Kung may backup plan din palang matandang ito? Basta, alam ko matalino ka, Dilbert. Kaya kailangan mo makipagkita at makipag-usap kay Boss Gilier. Malaki ang may tutulong mo sa kanya para matalo ang lahi ng Sorayang yan. Pero hindi ko kilala si Boss Gilier nyo, Erwin. Saka paano ako nakakasigurong hindi niya ako gagawa ng masama kapag nakita niyang isa lamang akong tao? Hindi mo siya kilala, oo. Pero ikaw ay kilala niya, Dilbert. Isama mo ako habang buhay pa ako. At ako magpapatotoo sa kanya. Nakakampi ka namin. At hindi ng baryo ng mga aswang ng Sorayang yan. Nang biglang umungol si Lola Soraya, ay natigil ang pag-uusap namin ni Erwin. Sinenyasan ko siyang huwag munang maingay. Hinila ko siya at itinago muna sa kusina para hindi siya makita ng matanda
Kailangan ko ring makausap ang matanda para mapulido ko ang niluluto kong plano. Dito ka muna, Erwin, ha? Wag ka munang gagawa ng kahit na anong ingay. Kailangan ko lang din makausap si Lola Soraya. May kukumpirmahin lang ako. Huhulihin ko siya sa sarili niyang bibig na hindi niya namamalayan. Mag-iingat ka sa kanya, Dilbert. Tuso matandang yan. Muli kong binalikan si Lola Soraya. Inihanda ko na rin ang pang-spray ko na pampatulog. Pabalik na ang malay nito. Ganon din si Louie. Nagulat pa ang mga ito nang matuklasang nakagapos ang mga ito sa iisang poste sa pinakagitna ng kubo. Dilbert, anong ibig sabihin nito? Bakit nakagapos kami ng apo ko? Pakawalan mo kami. Nakanasan ng militanteng aswang na sugatan. Napatay mo ba? Nasaksak niya yata, Lola, ang hayop na sinungaling na yun. Di po ba, Sir Dilbert? Sumakay na lang ako sa sinabi ni Louie. Naisip kong may pagkaulyanin pala si Lola Soraya. Kung ganun, ay pwede ko pala itong bilugin. Tama ka, Louie. Naging abo na siya. Kalagan mo kami, Dilbert. Bakit mo ba kami ginapos? Nang ilabas ko ang punyal na pantapos at nilaro-laro sa palad ko, ay napansin kong medyo kinabahan si Lola Soraya. Pero agad nitong itinago ang nararamdaman. Si Louie naman ay nasulyapan kong napalunok ng laway. Kalagan mo na kami, Dilbert. Nararamdaman ko maraming mga aswang na nag-aabang sa labas. Baka bigla silang sumugod dito. Paano na kami ng apo ko? Baka mga militanteng aswang din ang mga yan. Kalagan mo kami. Relax lang ho kayo, Lola. May tatanong lang muna ako sa inyo. Bago ko kayo kalagan. Gusto ko lang po makasiguro sa isang bagay. Ano bang itatanong mo? Itanong mo na habang nakakapagpigil pa. Basta, itanong mo na. May nakapagsabi po sa akin tungkol sa punyal na ito, Lola. Naniniwala po kung alagad ng liwanag ang totoong may-ari nito at hindi alagad ng dilim. Tama po ba ako, Lola? Oo, tama ka, iho. Tulad kong alagad ng liwanag lang ang pwedeng magmay-ari at mamanginoon dyan. Kapag nasugatan po ba nito, ang pinapanginoon nito ay hindi siya maano, Lola? Halimbawa, sugatan ko kayo ngayon ng punyal na ito. Anong mangyayari sa inyo? Ano bang klaseng tanong yan, Dilbert? Pinagdududahan mo ba ako? Kung ano man ang mga nalaman mo mula sa militanteng aswang kanina, ang mga yon ay puro kasinungalingan lamang. Tandaan mo, tuso ang mga aswang. Tuso! Magaling silang humabi ng mga kwento para mapaniwala ka. Natanong ko lang naman po, Lola. Galit na galit kagad kayo. At bigla namang sumingit si Louie. Lola, naririnig niyo po ba ang mga ungol ng mga aswang sa labas? Mukhang naghihintay na sila ng hudyat na at... Ay, naku talaga, bata ka. Mga militanteng aswang na nasa labas. At Dilbert, kalagan mo na kami. At may kailangan akong isagawang ritual para kontray ng mga aswang sa labas. Bilis na! Delikado tayo dito! Nagkunwari naman akong susundin ko ang utos ng matanda. Pero wala itong kaalam-alam sa gagawin kong test dito. Siyempre, ay dinaanan ko muna si Louie. Tinalikuran ko siya para hindi makita ni Lola Soraya ang gagawin ko. Inisprayan ko naman muna ang bata ng pampatulog nang direkta mismo sa ilong nito. Sunod, habang kunwari kong kinakalagan si Lola Soraya, ay may itinanong ulit ako. May tanong pala ako, Lola. Pagkakaalam ko po, kapag nahuli ang leader ng mga aswang, ay gagawin lahat ng kanyang mga kalahian lahat ng paraan para mabawi siya ng buhay. Tama po ba? Oo. Teka, bakit ba ang dami mong tanong? Kanina ka pa. Kalagan mo muna ako bago tayo mag-usap. Eto na nga po, kakalagan ko na po kayo. Saka, paano po pala, Lola? Kapag aksidenteng napatay ang leader ng mga aswang, halimbawa po, ay napatay ko ngayon ang leader ng mga militanteng aswang. Ano na po ang mangyayari sa kanyang mga alagad na aswang? Aba di maghihina ang mga aswang dahil wala na silang leader. Mas madali natin silang mauubos kapag ganun. Ganyan din ang plano ko sa leader ng mga militanteng mga aswang. Sige na, kalagan mo na ako.
at pagtutulungan na nating isagawa yon. Matagal lang nagtitiis ang buong baryo namin. Panahon na para tuldukan ang pagtitiis namin sa mga hayop na militanteng mga aswang na yon. Pero paano po natin mahuhuli ang leader ng mga militanteng aswang? Sa pamamagitan mo, isa ka ring militante, di ba? Dapat ay alam mo ang kahinaan nila. Yun mismong makakatalo sa kanila. Eh ano naman po ang kapalit na gagawin kong pagtulong sa inyo? Aba, bayani. Bayani ang magiging turing namin sa iyo ng buong baryo. Baka pa nga ituring ka nilang parang Diyos. Iba tumanaw ng utang na loob ang mga kababaryo ko, iho. Hehehe, itong punyan lang po na ipinaubayan nyo sa akin ay sapat na pong premyo para sa akin. Akin na lang po ito Pwede naman, iho. Teka nga, parang nakakahalata na ako Kakalagan mo pa ba ako o hindi na? Medyo galit na noon ang tono ni Lola Soraya. Mukhang hindi na makakapagpigil pa, pero parang natuwa naman ako roon. Kaya sa halip ay ginatungan ko pa. Anong gagawin nyo kung ayaw ko nga kayong kalagan? Huwag mo kong subukan, Dilbert. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Baka magsisi ka. Louie Apo, humanda ka na. Yung hudyat, gawin mo na! At inilantad ko si Louie kay Lola Soraya. Nang makita ito ng matanda na tulog at lantang gulay ito, ay galit na galit ako nitong tinitigan. Apa, anong ginawa mo sa apo ko? Pwes magbabayad ka sa ginawa mo ngayon din, Gilbert! Nagulat ako nang biglang nagbago ng anyo si Lola Soraya. At dahil sa pagbabagong anyo niya tungo sa pagiging aswang, ay napansin kong nagsisimulang mapigtas ang mga gapos nito. Kaya naman ay nataranta ko. Mabilis ko siyang muling inisprayan ng pampatulog. Dinamihan ko yun para siguradong talab na talab at tapat na tapat mismo sa ilong niya. Hindi tuluyang nakapagpalit ng anyo ang matanda. Sa halip ay nahilo lang ito at muling nawalan ng malay. Pero kinabahan ako nang biglang magsiatungal din ang mga aswang sa labas. Parang atat na atat ang mga itong sumugod at naghihintay lang ng hudyat. Ang sunod kong ginawa ay dinagdagan ang gapos ni Lola Soraya. Sinigurado kong kapag nagpalit ulit ito ng anyo ay hinding-hindi na muling mapipigtas ang mga ito. Sa pamamagitan ng binocular ay muli kong sinilip ang mga aswang sa labas. Marami sila at parang nag-uusap-usap. Sigurado kong nakakatunog na ang mga ito sa nangyayari kay Lola Soraya. Dahil naman nakakasiguro na kung si Lola Soraya pala ang mas kalaban, ay binalikan ko si Erwin at kinalagan ito. Tama ka nga sa mga sinabi mo, Erwin. Ngayon ay naniniwala na ako sa iyo. Si Lola Soraya nga ang totoong kalaban. Salamat naman, Dilbert. Ngayon ay kailangan natin kumilos. Ramdam kong atat na atat ng sumugod dito ang mga aswang sa paligid. Mga alagad na matandang hukluban. Ano na pala ang nangyari sa kanya? Ano na ngayon ang balak mo? Yung bata ang gagamitin natin, Erwin, para makaalis tayo kagad dito. Kailangan makabalik ka sa kuta ninyo at sasama ako. Dadalhin natin si Lola Soraya. Pero paano natin siya dadalhin? Gayong maraming mga aswang nakaabang sa labas. Basta, ako nang bahala. Si Louie nga ang gagamitin natin. Si Aling Soraya ay isisilid natin sa sako. Babalutin natin siya maigi para hindi mahalata at para hindi rin maamoy ng mga kababaryo niyang mga aswang. Sige, basta't siguraduhin mong walang mintis ang plano mo. Ang kailangan lang ay makapasok tayo ng konti sa loob ng gubat. May backup kaming paparating kapag natagalan na hindi kami nakakabalik agad. Tutulungan nila tayo kung sakaling biglang sugurin tayo ng mga aswang kapag nabuking nila tayo. Mabuti kung ganun. Eh ikaw pala, kumusta naman ang pakiramdam mo? Kakayanin mo pa bang kumilos ng maayos dahil dyan sa mga sugat mo? Teka pala, ang alam ko, ang mga aswang may kakayahang pagalingin ng kanilang mga sugat sa pamamagitan lang ng pagdila at paglaway. Wala ka bang ganong abilidad? Oo nga pala. Bakit nga pala hindi ko naisip yun? Hindi lang ako, kundi pati na mga kasamahan ko sa kuta. Kung naisip lang namin kagad, edi siya na pala.
May chance ang buhay pa hanggang ngayon ang mga namatay naming mga kasamahan. Sandali, susubukan ko. Agad ngang sinubukan ni Erwin ang sinabi ko. Kung sa bagay, hindi ito natural na aswang, kaya hindi nito alam yon. At tulad ng inaasahan ko na ikinamangha ni Erwin, ay unti-unti ngang naghilom ang mga sugat nitong nilawayan niya. Aba, ang galing, Dilbert. Gumagaling nga ang mga sugat ko. Salamat sa nasabi mo. Sabi ko na nga be, paano yan ngayon? E di konting pahinga lang ay makakabawi ka na rin sa lakas mo. Mas madali lang tayong makakatakas dito. Oo, Dilbert. Ngayon nga mismo, habang naghihilom ang mga sugat ko, ay ramdam ko na kagad ang pagbalik ng lakas ko. O siya, kailangan na natin kumilos. Isasako natin itong matanda at itatabi sandali. Tapos ay gigisingin ko na si Louie para sa plano natin pagtakas. Ikaw naman ay magtago ka ulit muna sa kusina. Nang gisingin ko nga ang batang si Louie, ay ang Lola Soraya kagad nito ang hinanap. Ni hindi nito naalala ang ginawa kong pag-spray dito. Sir Dilbert, nasaan po si Lola Soraya? Naku Louie, kanina ay biglang may lumitaw at nakapasok ditong ilang militanteng aswang. Nadukot ang Lola Soraya mo. Ang bilis ng pangyayari. Di man lang ako nakaporma para protektahan ng lola mo. Hala, talaga po? Paano po ngayon yan? Kailangan mabawi po natin ang lola ko. Tsaka pala Louie, habang itinatakas ng mga militanteng aswang si Lola Soraya, ay may ibinilin siya sa akin. May kinalaman sa'yo. Lumabas ka raw ngayon at pagsabihan ng mga kababaryo nyo na lumusob sa kuta ng mga militanteng aswang sa pusod ng gubat. Kailangan mo raw magmadali. Eh ikaw po Sir Dilbert, ano pong gagawin nyo? Siyempre susunod ako sa inyo. Nasa akin ang punyal na pantapos sa mga militanteng aswang. Ako ang tatapos sa kanilang lahat. Alam na po ninyo ang sekreto namin ni Lola? Oo Louie, umamin na sa akin ng lola mo at naiintindihan ko naman siya. Kaya sige na, lumabas ka na. Naghihintay na sa'yo ang mga kababaryo mo. Heto, kakalaga na kita ha. Sabihan mo kagad sila. Magmadali ka. Pagkakalag ko nga kay Louie, ay tumakbo kagad ito palabas na natataranta. Sumisigaw pa ito sa mga aswang na nakapaligid at nag-aabang sa labas. Dinig na dinig kong sinunod nito ang utos ko. Pinasusugod nito ang mga kababaryo nitong aswang sa kuta ni na Erwin. Katakot-takot na mga atungal ang sumunod. Galit na galit ang mga aswang. Samantala, nang unti-unti nang papawala ang papalayong atungal ng mga aswang, ay bigla naman akong nakaramdam ng kakaibang hilo. Tatawagin ko sana si Erwin, pero tuluyan na akong nawalan ng malay. Bumagsak ako sa sahig. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay. Bigla akong napadpad sa mundo ng mga panaginip. Mula sa kadiliman ay nakarinig ako ng mataginting na tinig ng isang matandang lalaki. Habang nagsasalita ito, ay unti-unti itong lumilitaw sa harap ko. Mukha itong ermitanyo dahil mahaba ang ubaning buhok at balbas. May hawak din itong tungkod. Natutuwa ako at sa'yo napunta ang makapangyarihang punyal ko, iyo. Teka, sino ho kayo? Tsaka ano pong ibig niyo sabihin? Ako si Larry, isa kong magaling na albularyo na minsan ay naligaw sa gubat na ito sa pangangalap ko ng herbal na mga gamot. Ako ang totoong nagmamay-ari ng punyal na pantapos na nasa iyo ngayon. Pinatay ako ng aswang na si Soraya, kaya naagaw niya sa akin yan. Ngayon ay panahon na ng paniningil. Paniningil? Ano ho bang kasalanan ko sa inyo? Hindi ikaw iyo, kundi si Soraya. Alam ko kung paano mo siya matatalo sa gabing ito. Paano po? Bilang isang kaluluwa, ay matagal na akong nagmamasid sa gubat na ito at alam ko na ang kasaysayan ng mga militanteng aswang na nagkukuta sa pusod ng gubat na ito. Alam ko rin ang maitim na balak ni Soraya. Isang pagkakamali lang talaga ang hinihintay ko at nangyari yon
nang ipaubaya niya sa iyo ang punyal ko. Ngayong napunta ito sa mabuting kamay, ay gagana na ulit ang iba nitong mga kapangyarihang taglay. Gusto ng mga militanteng aswang na makabalik sa dati, hindi ba? Oo, at kaibigan ko nga po ang isa sa kanila. At ang susi ay na kay Soraya. Ano pong susi? Siya lang ang nakakaalam ng ritual kung paano ibalik sa dati ang mga militanteng aswang. Pero hindi niya yun kailanman sasabihin sa iba. Kahit huliin niyo siya at pilitin sa kahit na anong paraan, ay hindi niya yun sasabihin o ituturo kung paano. Makasarili ang Sorayang yun. Paano po ang gagawin ko para malaman ko po ang ritual? Ganito ang gawin mo, Iyo. Habang wala pa siyang malay, ay ilabas mo ang punyal ko at ilapat mo ito sa tapat ng kanyang sentido. Pagkatapos, ay ilapat mo naman ang mga daliri mo sa sentido mo. Umusal ka sa isip mo at utusan mo ang punyal na halukayin sa isip ni Soraya ang ritual ng pagpapanumbalik sa militanteng mga aswang. Susundin ka ng punyal ko at isasalin yon sa isip mo. Pagkagising mo, ay isagawa mo kagad. Hindi po mapapaso at masusunog si Lola Soraya kapag idinikit ko ang punyal sa sentido niya? Hindi, dahil hindi mo naman siya susugatan. Nilalapat mo lang ang talim ng punyal. Ingatan mong mahiwa ang balat niya. Tapos kapag naisalin ko na po sa isip ko ang ritual, ano na po ang susunod? Pwede mo nang patayin si Soraya. Manghihina kagad ang mga kababaryo ng mga aswang na sumugod sa kuta ng militanteng mga aswang. Sugurin mo sila pagkatapos nun. Mas madali mo na lang silang mapapatay lahat. Tapusin mo sila gamit ang aking punyal. Walang ano-ano. Habang nagsasalita pa si Mang Larry, ay biglang may isa pang lumitaw sa tabi nito. Nagulat kami pareho nang makitang si Aling Soraya ito. Nakapasok rin siya sa panaginip ko. Aha! May binabalak pala kayong dalawa. Sabi ko na nga ba, mabuti na lang at kahit tulog ako, ay napagala ko pa rin ang espiritu ko. Pues, hindi kayo magtatagumpay sa binabalak nyo laban sa akin. Mabilis sanang maglalaho ang espiritu ni Lola Soraya. Pero mabilis din itong sinunggaban ni Mang Larry. Makaraan ay inutusan niya ako. Gumising ka na, Iyo. Dali! Isagawa mo na kagad ang sinabi ko. Gagawin ko ang lahat para hindi mo na siya kagad makatakas sa panaginip na ito. Para hindi siya magising kagad. Sige na! Dalian mo! Napahingal pa ako nang agad akong magising. Natatarantang inilabas ko ang pang-spray ko para kung sakali ay makatulog lang ulit si Lola Soraya. Butik, naubos na pala laman ng pang-spray ko. Nako, kailangan ko nang isagawa kagad ang sinabi ni Mang Larry. Natatarantang pumunta ako ng kusina kung saan namin pansamantalang itinago ni Erwin si Lola Soraya na nakasilid sa sako. Nagtataka si Erwin nang makita kong nanginginig ng sobra. Anong gagawin mo, Dilbert? Saka bakit sobra ka natataranta at nanginginig? Tulungan mo ko, Erwin. Tangnan mo maigi si Lola Soraya at kukunin natin sa isip niya ang ritual para maibalik ko kayo sa dati. Seryoso ka ba? Paano mong gagawin yun? Sumunod ka na lang muna, Erwin. Saka ka na magtanong. Kailangan maisagawa na natin ito kagad. Nanginginig pa rin ang mga kamay kong inilabas ko ang punyal matapos naming mailabas sa sako si Lola Soraya. At matangnan ng maigpit ni Erwin sa mga kamay nitong pinagsalikop sa likod. Ilalapat ko na sana ang punyal sa sentido ng matanda. Pero hindi ko to mailapat ng maayos. Nangangamba kung baka masugatan ko ang balat nito. Hindi pwedeng mamatay kagad si Lola Soraya nang hindi ko muna nalalaman ang ritual. Sa wakas, ay nag-concentrate akong maigi para pigilan ang panginginig ko. Medyo natagalan pa ako ng konti. Medyo umuungol na rin si Lola Soraya. Palatandaan na nagsisikap itong makawala sa mundo ng mga panaginip. Narinig ko pa ang mataginting na tinig ni Mang Larry.
Bilisan mo, Iho! Lumalakas na si Soraya! Nahihirapan na akong pigilan siya! Ito na po, ito na. Nakalapat na. Teka, sino kausap mo, Dilbert? Ako ba? Basta, saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat, Erwin. Pagkalapat ko ng mga daliri ko sa sentido ko at pagkausal ng dapat gawin ng punyal, agad-agad ay pumasok sa isip ko ang buong proseso ng ritual na kailangan. At eksaktong makumpleto ito ay siya namang biglang pagdilat ng mga mata ni Lola Soraya. Agad-agad ay nagpalit ito ng anyo, naging aswang at marahas na nagwala. Dahil hindi naman yun inaasahan ni Erwin, ay bigla nitong nabitiwan ang matanda. Mga pagahas kayo! Gayon ay manalagot kayo sa akin! Humanda kayo! Biglang dinamba ng kalmot ni Aling Soraya si Erwin. Pero nakailag ang huli. Pero mukhang hindi magpapatalo si Lola Soraya. Naglaban sila ni Erwin. Hindi makakabalik sa dati ang mga militanteng aswang. Hindi ako makapapayag. Lalapain ko muna kayong lahat. Ikaw rin, Dilbert. Hayop ka. Inisahan mo ako. Kaya gayon, ay tikman mo ang ganti ko! Ako naman sana ang susugurin ni Aling Soraya. Pero iniamba ko sa kanya ang punyal ni Mang Lari. Dahil dito ay natigilan si Aling Soraya. Sige, sumugod ka, matanda ka. Kung hindi, tatapusin na kita. Pwede na kitang patayin ngayon dahil nalaman ko na ang ritual. Parang nag-isip pa si Aling Soraya kung ano ang isasagot sa akin. Nanggagalaiti itong gustong ituloy sana ang pagsugod sa akin. Pero nagpipigil naman ito. Pues, sino may sabi sa'yo tatalab sa akin ang punyal na yan? Ang pipityonging albularyong silari? At akala naman niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa akin. Ngayon ay humanda kayo. Talagang pinipilit ninyo kong ilabas ang pinakatatago kong mga abilidad. Pues, pagbibigyan ko kaya. Bigla ay malakas na umalulong si Lola Soraya. Matinis ang alulong nito na masakit sa tenga. Ano pat, napatakip kami pareho ng mga tenga ni Erwin. Pero sa kabila nito ay binalaan ako ni Erwin. Naku, Dilbert! Tinatawag niya mga kababaryo niyang mga aswang papunta rito. Tapusin na natin siya bago pa man sila magdatingan pabalik dito. Lumingalinga si Erwin sa paligid. At nang makita ang ilang mga busog ng kawayan sa isang sulok, ay mabilis niyang dinampot ang mga ito. At nang wala nang patumpik-tumpik pa, ay bumuelo siya at mabilis na tinuhog sa likod ang umaalulong pa rin si Lola Soraya. Hindi ninyo ako basta-basta mapapatay! Kahit tuhog na ang likod at tumagos pa sa tiyan, ay nakuha pa ring harapin ni Lola Soraya si Erwin. Susugurin sana nito ng damba ang kaibigan ko, pero ako naman ang nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Mabilis kong sinugod ang nakatalikod na matanda at itinara ko ang punyal na pantapos sa mga aswang sa likod nito, sa tapat mismo ng puso. 3 ulos ang ginawa ko. Bawat ulos ay madiing-madiin. Ibinuhos ko ang buong gigil ko. Katapusan mo na, Lola Soraya. Ang katulad mong salot ay hindi na dapat nagtatagal pa sa mundo. Ang dapat sa'yo ay nabubulok na sa impyerno. At nakuha pa akong harapin ng matandang aswang. Nagtatangka pa itong kalmutin ako sa muka. Pero naiwasan ko yun. Hindi ko pa katapusan. Ipakita na hangot ka. Mabubuhay pa akong muli para gantihan ka. Isinusumbay. Pero hindi na naituloy pa ni Lola Soraya ang pagsumpa sa akin nang biglang umusok ang kanyang bibig at unang-una mismong naagnas. Nang unti-unti na ring maging abo ang matanda, ay bigla akong nanghina
at napasalampak ng upo sa saig. Maging si Erwin ay napagaya na rin sa akin. Pero saglit lang ay nagsalita siya at muling tumayo at dumampot ulit ng ilang busog na kawayan. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat, Dilbert. Tumayo ka riyan. Naririnig ko na ang paparating na mga aswang na tinawag ng matanda na to. At mukhang marami sila. Oo nga pala. Yan ang sinasabi mong backup natin. Nasaan na sila? Bakit wala dito? Naririnig ko rin ang mga atungal ng mga kasamahan ko, Dilbert. Sumusugod na rin sila. Sige na, tumayo ka na riyan. At armasan mo ang sarili mo. Sasalubong tayo para maipit sila sa gitna. Tama ka. Saka mas mahina na sila ngayong wala na si Lola Soraya. Saka si Louie pala. Huwag nating idamay ang bata. Hindi, Dilbert. Papatayin din natin siya. Malamang na alam na niyang napatay na natin ang lola niya. Kung bubuhayin pa natin siya, maghihiganti at maghihiganti pa rin siya. Nasa sistema yun ng natural na mga aswang. Isasama ko siya sa ritual para maging tao na rin siya. Hindi tatalab sa kanya yun, Dilbert. Maniwala ka. Ano ang babaligtarin mo sa tulad niyan dati ng aswang? Isipin mo nga. Siya, kumilos ka na. Paparating na sila. Dahil wala na rin pag-asa pala para kay Louie, naawa ako sa kanya at wala na akong magagawa. Kaya naman ay tumayo na ako at inilabas lahat ng mga armas na ginawa ko. Iniabot ko rin ang ibang bamboo spikes kay Erwin. Hindi siya pwedeng humawak ng bamboo shotgun na ang bala ay asin na binalot sa dahon ng makabuhay. Tara na, Erwin. Tapusin na natin ang lahat ng mga aswang sa baryong ito sa gabing ito. Sa wakas, ay matatahimik na ulit ang buhay ko pagkatapos nito. Yun ang pinaka-inaasam-asam ko. At sa wakas, Dilbert, ay makakabalik na rin kami sa dati. Excited na talaga ako. Yahoo! Anak ng putya, may payaho-yaho ka pang nalalaman ngayon ha. Tignan mo't nalaglag yung panty mo kulay pink. Nasaan? Hoy, sira ulo! Wala ko nun! Anong akala mo sa akin? Joke lang. Sobra ang tawa ko ng sandaling yon habang naka-peace sign kay Erwin na namula naman ang muka sa umpisa. Pero kalaunan ay napahagalpak na rin ng tawa. Nang gabing yon ay tinapos na nga namin ang laban sa mga aswang ng baryo Minunggol. Sobrang madugo ang nangyari. Ipinakita ko sa mga aswang kung gaano ako kabagsik sa mga pilit bumubulabog sa katahimikang gusto ko. Ipinatikim ko sa kanila ang marapat na kabayaran ng kanilang kasamaan na pati kaibigan kong si Erwin ay idinamay. Lahat ng natutunan ko at abilidad ko sa militar ay inilabas ko kahit gawang kamay lang ang mga sandata ko. Matapos ang madugong labanan, nakilala ko rin sa wakas ang Boss Gilier nila Erwin. Pinagmadali nila akong isagawa kagad ang ritual ng pagbabalik sa kanila sa dati nilang katauhan. Hindi na talaga sila makapaghintay ng umaga. Ang dahilan ay sobrang namimiss na raw nilang makabalik sa kani-kanilang mga pamilya at mamuhay muli sa katahimikan. Matagumpay naman na naibalik ko sila sa kanilang dating katauhan. Wala na sa kanila ang pagkaaswang at labis silang lahat na nagpasalamat sa akin. Tunay nga ang kapangyarihan ng mahiwagang punyal na pantapos sa aswang at ang orasyon na nakuha ko sa isipan ni Lola Soraya. Sa isip ko, lihim akong nagpasalamat sa Panginoong Diyos at kay Mang Larry dahil natapos na ang lahat at makakapamuhay na muli ako ng tahimik na aking pinaka-aasam-asam. At sila Erwin naman at Boss Gilier ay makakabalik na sa kani-kanilang pamilya. Matapos ang ilang buwan, nagpasya kong bisitahin si Erwin sa kanyang bahay. Masaya naman ito nang makita ko. Nagkumustahan kami hanggang nauwi sa yayaan
sa mabuting usapan. Nagyaya ito na uminom. Dilbert, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin, ha? Alam mo, nang dahil sa'yo, muli akong nakabalik sa pamilya ko. Pambihira. Alam mo, kala ko talaga, doon na ako mabubulok sa impyernong lugar na yun, eh. Ay, ewan ko ba. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Hehe, huwag mo lang isipin yun, walang anuman. Pero Erwin, salamat din sa'yo. Dahil kahit naging aswang ka, biruin mo, nakilala mo pa rin ako. At hindi mo ko naisipang saktan. Kumbaga mas nangibabaw pa rin sa'yo ang pagiging tao at ang mga pinagsamahan natin nun. At ang pinakamahalaga sa lahat, kahit aswang ka, hindi nawala ang pananampalataya mo sa Panginoon. Patuloy pa rin yung nag-apoy sa puso mo. At yun, ang tunay na nagligtas sa'yo, pare. Kaya nga eh. Pero alam mo pare, muntik na. Nagdadasal ako. Pero iniisip ko kung pakikinggan ba ako ng Diyos. Dahil siyempre, naiisip ko isa akong aswang. Natatawa nga ako minsan sa sarili ko eh. Meron palang aswang na nagdadasal. Pero pare, napatunayan ko na kahit isa ka palang kampo ng dilim, ngunit hindi bumibitaw sa pananampalataya sa Panginoon, hindi kanya bibiguin, pare. Grabe, ang galing ng Diyos, pare. Nang dahil doon, lalong lumalim ang pananampalataya ko. Tama ka, pare. Dahil kahit gaano ka pa naging masama, ay may paraan pa rin para muli kang manumbalik sa pag-ibig ng Panginoon. Tsaka pare, alam naman niya na hindi mo ginusto yung nangyari sa'yo. Hindi mo ginusto na maging aswang ka, pare. Kumbaga, biktima lang kayo. Hindi mo ginusto na maging alagad ka ng kadiliman. Pero tama na yan, pare. Mag-move on na tayo. Ang mahalaga sa lahat, na pagtagumpayan natin ang masalimuot na pangyayaring yun at napatunayan natin na mahal tayo ng Panginoong Diyos at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak kahit kailan, kahit nasa pinakailalim pa ito ng kadilim-diliman ng mundo. Tama ka, pare. Oo nga pala. Pare, buntis ang asawa ko. Kapag nailabas ng bata at bibinyagan na, ikaw ang gagawin kong ninong, ha? Ops! Huwag kang tatanggi, pare. Bawal daw yun. Alam ko kasi, pare, malayo ang bahay mo eh. Kailangan mo pang lumuwas. Pare, matanong ko lang. Bakit ba ayaw mo na lang na tumira sa lungsod? Yung bang malapit sa sibilisasyon, malapit sa lahat. Nagtitiis ka rin sa gubat eh. Oo na, sige na, pumapayag na ako na maging ninong ng anak mo, pare. Congrats na kagad sa'yo. Yun sa tanong mo naman, na bakit hindi na lang ako sa syudad tumira at bakit nagtitiis ako sa gitna ng gubat. Pare, dahil mas gusto ko ang tahimik na buhay, pare. Kaya nga ako pumunta ron eh. Yung bang malayo ko sa ingay ng mga tao, pare, at sa mga busina na sasakyan. Yung bang malayo ako sa usok ng syudad, pare, at nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Doon napapayapa ang utak ko. Yun lang ang dahilan ko, pare. Hayaan mo na ako sa desisyon kong yun. Huwag ka mag-alala. Palagi naman akong dadalaw sa inyo rito kahit malayo ko. Lalo na't magiging sarado magkumpare na tayo. Kung yan ang pasya mo, pare, di sige. Suportahan na lang kita. Basta pare, ha, kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin kahit ano. Huwag ka di mag-alala, pare. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, bibiglain ka naman namin ng dalaw sa lugar mo. Ayos yan, pare. O sige, mag-inuman na tayo. Ikasa mo, isang tagay para sa tagumpay natin at para sa katahimikan ng buhay. Ayos! Tagay para sa tagumpay at katahimikan ng buhay! Pinatunayan po ng kwentong ito na ang tahimik na buhay ay isang kayamanang hindi nabibili ng kahit na anong halaga. Kapag ito'y nawala o ninakaw sa atin, doon natin napagtatanto kung gaano ito kahalaga na handa tayong lumaban kahit pa umabot sa sukdulan
maibalik lamang ang katahimikang minsan nating tinamasa. Mas maiintindihan ito ng mga taong dumaan sa gulo at digmaan. Mga taong nasanay sa ingay ng putukan at takot. Para sa kanila, ang katahimikan ay hindi lamang kaginhawaan. Ito ay isang pangarap, kahit pa ang kalaban ay kasing bangis ng mga aswang. Handa silang humarap at lumaban. Masilayan lamang muli ang payapang bukas. Sa gitna ng ganitong katotohanan, nagpapaalala ang banal na kasulatan. Mas mabuti na ang may kaunting katwiran kesa sa masaganang kayamanan na may kaguluhan. Yan ang sabi sa Kawikaan 16:8. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kapayapaang nananahan sa ating puso. Ang tahimik na buhay ay biyaya. Isang kalagayang wala kang kinatatakutan, walang hinahabol, at walang kinikimkim na galit. Dito mo tunay na mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Sa bawat tahimik na umaga, sa bawat gabing payapa ang iyong isip, at sa bawat sandaling buo ang iyong loob. Sapagkat sa katahimikan, doon nagsasalita ang Panginoong Diyos sa puso ng tao, at doon natin lubos na nauunawaan na ang kapayapaan ay hindi lamang hinahanap. Ito ay ipinagkakaloob. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil-hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.